Okay. Gusto natin ating mga Biblia sa Matthew. Chapter 6. Kita nyo naman din. Dito tayo sa yung verse number 9 hanggang verse number 13 is all about the Lord's Prayer. So alam na po natin yan. Tatalon tayo dito sa chapter 7, verse number 7. Okay, yun ang basahin natin. 7 verse 7. Ready? Read. Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words tonight. I pray, dear Father, na kayo po mangusap sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Lahat ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matami sa plano ni Kristi, so sa amin Diyos sa paligtas. Amen. Okay, please be seated. So, ang discussion natin ngayong gabi, last Sunday, we discussed ating Sunday school is all about prayer, tama ba? Prayer. So, we are going to discuss about the prayer life, our prayer life as a Christian, ano? The prayer life of a Christian. So, tayo po, ano ba yung mga yung buhay natin bilang Kristiyano at buhay natin bilang nanalangin, okay? Sa isang pamilya, ang anak ay tumatawag sa tatay, sa nanay, okay? That is, sa version natin, we talk, communication yan. But the moment kausapin mo ng Diyos, talking pa rin yan, pero ang tawag noon is prayer. Dasal sa iba, panalangin. So, pag-ipag-usap sa Diyos. Bakit pag-ipag-usap sa Diyos? Because it is our soul, our spirit, talking to God directly, okay? Pag ako physically, kausapin ko si Richard, we talk to each other, that is called fellowship or conversation. Casual talking, di ba? Yun po yan. So, sa pagkami, kaya nga pag kayo nakipag-usap, halimbawa ko kay Richard, puro pasigaw, bilis. Sa palagay niyo, magustuhan ni Richard? Hindi, di ba? Hindi niyo magustuhan eh. Bakit maraming tao, pagka nalangin sa Diyos, puro pasigaw? Tingin nila, Diyos bingi. Paano ba yun? Ang bilis ba? Kita mo ang ginagawa nung ngayon. Subukan yung kausapin ako ng ganyan. Magagalit ako sa inyo, di ba? Pero bakit ginagamit sa mga simbahan niya? Para ang Diyos itingin nila ibingi. Sinisigaw-sigawan nila. Hindi ganoon, hindi tama panalangin yan. Wala kang basihan na pag nag-pray ka ng ganoon, kinakailangan mo sigawan ng Diyos. Hindi ho, bingi ang Diyos. Okay? Kahit saan ka, you can pray everywhere. Because God is everywhere present. Yan po yun. So, yung prayer po is the most important part ng ating buhay Kristiyano. Ang top resources. Pero, di natin ginagamit. Lagi lang natin narinig, there is power in prayer. Yun po yan. Kung tayo po ay nagpipray, ano pong meron sa atin pag nagpray po tayo? We pray with persistency. Persistent prayer, di ba? Halimbawa lang, yung anak mo, kinakausap ka. Sasabihin ng anak mo, nandun naman siya sa mall, bilhan niyo ako ng
ng laruan, sasabihin mo, wala tayong pera, anak. Hindi nga, bilhan mo ako ng laruan. Mamaya yung anak mo, laging laruan. Lagi na lang, di ba? Yayayain mo, hahatakin ka kasi. Persistent siya na gusto niya makuha yun eh. Ano gagawin mo? Pagbibigyan mo. Kaya mga bata, di ba, minsan nag-hysterical pa yun. Naglulupasay, di ba? O iiyak, sisigaw, magtatantrum. Ibig sabihin, persistent siya doon kasi gusto niya yung laruan. Ayaw mo man, yung laruan na yun, pagbigyan mo siya. Bakit? Binigyan mo siya ng permiso kasi persistent siya doon. Gusto niya. O. Ba't di magawa? O, kita niyo sa mga binata. Pag persistent yung binata, kahit pangit, tsaka sasabi niya ng I love you, naniwala yung babae. Di ba sa doktrina? Yung doktrina ng mga taong labas. Ano sabi doon? Yung indoctrination nila? Makibaka, wag matakot. Ang ibig sabihin noon, yung indoctrination na yon, yung chanting na yon, repeated 1,000 times. Ang resulta noon, considered true. Yung laging paulit-ulit, yun po yan. Akala niya tama. Kasi mga kapatid, pag manahimik yung isang tao, akala mo mali. So, persistency, ito po yung method, no? So, tayo, mga Kristyano, we pray with persistency. Ibig sabihin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kalakasan. Bigyan ng Diyos yan. Pagalingin niyo po ako. Pagpagalingin, ngayon kasi, nasa age of information na tayo, ano? Hindi ibig sabihin, wala nang kwenta yung mga doktor. Meron. Kasi, ano yan law of nature yan Nag-aral yan para alamin yung metabolism mo, yung function ng katawan mo. Although, marami tayong mga alam na noon. Ano ba mga alam natin? Sa probinsya, susunugin lang yung balat ng sawa. Pag may galis ka, eczema, ang tawag noon? Psoriasis. Yun lang. Susunugin yung balat ng sawa. Pagkatapos yung abo noon, ihahalo sa langis ng May okay nga naman pag nilagay mo. Natutuyo yung yung sugat Yung iba naman, nag-aral. Isipin mo yung tatay nung senador na taga Mindanao. Pinagamot yung tatay niya sa doktor. Hindi gumaling. Pumunta doon sa kalagitnaan ng Mindanao. I think Kicharaw yata yun, Kicharaw. Alam mo, pinagawa niya sa tatay niya? Pinakagat sa ahas. Gumaling. Ang bihira. Ayaw ng injeksyon. Kagat ng ahas. Gumaling Isipin mo yung paniniwala na gano'n. Kasi sabi niya, hindi ko na sabihin yung pangalan ng senador, Sabi niya, di ba, yung gamot, medisina, may ahas. O di putok lang natin sa ahas. Ayos din yung kanyang paniniwala. Basta hinahinay lang, konti-konti lang. Pag masyadong maraming binom, patay ka. Yung isang tao, pag nakagat ng bee, okay lang yun. Pero pag nakagat ka na 1,000 honeybee, ay sa palagay ko, tatamis ka. Diba? Masyado ka na matamis. So, persistency mo with it. Ibig sabihin, hingi lang tayo, Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Bigyan mo ako ng bahay. Sa kapipray natin ng gano'n, narating ang araw, ibibigay ng Diyos yan. Diba? Kaso lang, kaya nga sabi dito, nakalagay niya sa verse 7, ask, and it shall be given you. Hindi ka humingi. Kaya sabi ng isang kaibigan ko, bakit kayo? Lagi kayong nakakapunta sa ibang bansa. Sabi ko, bakit? Nagpipray ka ba? Hindi. Paano ka makapunta doon? Hindi ka nagpipray. Yung isa naman, nagpipray naman ako ng gusto kong makarating sa ganitong bansa, ba't hindi ako, hindi sinagot ng Diyos? Sabi ko, bakit?
May first move ka na ba? Ano yung first move? Kumuha ka ba ng passport mo? Hindi. O, yun pala eh. Nagpe-pray ka po mo dami, hindi ka naman kumuha ng passport eh. Nakuha niyo ba yun? O. Pe-pray ka na magkaroon ka ng bahay, karoon ka ng lupa. Eh, hindi ka nga naghahanap buhay eh. Ibig sabihin, gagawa ka ng first move. Kasi pag wala kang ginawa, paano ka bibigyan ng Diyos? Bibigyan ka ng Diyos kasi meron kang ginawang hakbang. Yun po yan. Okay? Kaya nakalagay doon, ask, and it shall be given you. Seek, hanapin mo, you shall find. Knock, bubuksan ka ng Panginoon. Ano po yan? Persistency po yan. Pero hindi yan ang lesson natin, ha? Ang lesson natin is all about when we pray. Kung tayo'y manalangin, anong mangyari sa atin? Sa palagay niyo, ano kaya mangyari? Pag nag-pray tayo, ano pwede mangyari? So things that will happen when we pray. Sige nga, sa experience ninyo, pag nag-pray kayo, anong nangyayari sa buhay ninyo? Normal naman yan, pag nag-pray ka, na isang bagay, ibibigay siya ng Diyos. Maghintay ka nga lang. Pwedeng yes, wait, or no. Because you pray, di ba? Pero ito yun. What will happen when you pray? Ano ba mangyari sa buhay natin pag tayo po'y manalangin? Kasi ito yung panalangin natin eh. Pera, kalusugan, pamilya, trabaho, pag-iingat. Di ba yun yung basic na prayer natin? Pinag-pray nyo ba manalo si Donald Trump? Hindi. Pinapanalangin nyo ba si Mike Tyson manalo? Hindi rin. Di ba? Pinag-pray nyo ba si Pipito na dadaan sa bahay nyo? Hindi rin. Kaya dumaan sa bahay natin eh. Nakuha nyo ba yun? Pinag-pray ba natin yung mga bagyo? Panginoon, wag na pumunta sa Pilipinas yung bagyo. Pwede bang doon mo na lang, patala sa China lahat yan. Export natin yung bagyo natin. Ang dami natin bagyo, di ba? Isipin nyo, sa dami-daming pastor dito sa Pilipinas, sa daming mga mananampalataya sa Pilipinas, 12 million. Kung magsama-samang manalangin yan, Panginoon, may bagyo po dyan, pambihira itong buwan na to, 4 yung bagyo eh. 4 yung bagyo, dumaan sa bansa natin. Laging natatamaan. Bicol. Pag ganun hanggang doon. Sa norte. Ibig sabihin, binibiro ko misis ko, konti lang mananampalataya doon at saka doon. Sabi niya, judgmental ka. Oo nga, no? Pwede. Judgmental pala eh. Yan. So yun po yan ang batid. So ano mangyayari ha? So maraming bagay, mag-concentrate tayo sa isa. What will happen when we pray? Sige nga, do you have the idea? Anong mangyayari sa inyo pag kayo po yung manalangin? Bakit pag nag-pray ka, nakayuko ang ulo mo? Nakapikit ang mata? Nakaluhod ka? Bakit? Why? Pwede bang kausapin ko si Richard? Nakapikit yung mata ko. Chard, kumusta ka na, Chard? Okay ka lang ba? Pwede ko ba kausapin si Richard nakapikit ang mata ko? Hindi. I cannot talk to you with a closed eyes. And I cannot talk to you with heads bowed. I cannot talk to you kneel down. Hindi ko magawa yun. Nakuha nyo? Pero bakit pag sa Diyos, nakayuko tayo, nakapikit ang mata, lumuhod tayo? Bakit? Diyos yan eh. Nakuha nyo? Diyos yan. With due respect, we talk to God in a worshipful, kung meron mang term na gano'n. Merong reverence, pagalang, honor, respect to the King of Kings and Lords of Lords. Ito po yung mangyari pag tayo po ay mag-pray sa Panginoon.
prayer opens our spiritual eyes. Nakapikit ka, and yet, the eyes, spiritually speaking, will be open. Nakapikit ka, ba't maliwanag, nakikita mo yung paligid mo, yung nagiging sensitive ka about the spiritual realm. Nakuha niyo ba din? Sensitibo ka. So prayer opens our spiritual eyes. Paano po yan? Nakita niyo ba yung kwento dito sa First Kings? So dito tayo, First Kings. First Kings. Bakit? May mata naman tayo. Hindi naman tayo bulag. And yet, we use our lens. Ganito. Classmate kami ni Sarah. Meron kaming lens, di ba? O yun. Pagbaba ko galing sa ospital. Itong araw na ito, nakadaan lang ako sa bahay para magtanghalian. 2:00. Inatid ko yung mga anak ko 5:00. Diretso ako ng Marikina Sports Center. Kasi doon ang nila. Laro nila eh. Tapos noon, papunta pala ako gano'n, no? Nahuli ako sa LTO. Sa LTO lang. Walang seatbelt sa misis. Pinara ko. Didiretso sana ko eh. Sabi ni misis, tabihan mo. Tabihan natin. Ma'am, wala pa yung seatbelt. Naku, naloko na. 3,000 yun. Sabi ko, ganun ba talaga? 3,000 ba talaga yan? Opo, sir. Pwede bang magsalita? Pwede. Pwede bang araw-arawin nyo yung panghuli na yan? Bakit sir? Marami palang pera ang LTO eh. Haba-haba ng pila namin, no? 3,000. Matanda, karamihan matatanda. 3,000. Pag tuwing tawag, 3,000. Pambihira na. Sabi ko daw, pakiusap lang po, araw-arawin ninyo. Ang dami palang pera ng Pilipino eh. Okay ka lang, sir? Okay lang ako. Pag kinukunin nyo kami araw-araw, matututo kayo mag-seatbelt. Kala siguro. Sabi ni Mrs. Sabi ko sa sunod, magawa kayo ng batas na yung motor, mag-seatbelt din. Pati yung mga mulabyan mo, seatbelt na, no? Sunod doon, batas naman sa bisikleta, mag-seatbelt na ako, naloko na. Pakatuwaan lang. Kaya sabi ko, please lang sabihin nyo, araw-arawin nyo yan. Dami palang pera niyan. Isipin mo yan. Huwag nyo nang pansinin yung mga driver. Kasi ang driver, 1,000 lang eh. Pag pasahero, 3,000. Pasahero. Ang bihira. Sabi ni Mrs., pwede maipatent na natin yung sasakyan. Isolusyon ka agad, Patent, para din makita. Ayos rin pala yun. Kaya para marami sakyan nakatent, Yan pala yun. Hindi ako hinuli. Pagkatabi ko, ano problema mo? Wala ako, sir. Yung pasahero niya may problema. Naku, naloko na. Wala. Hindi ko ipagtanggol yung misis ko eh. Wala na problema sa akin eh. Siya may problema. Ay ko, ayos. Ang ganda, patapang ko pa eh. Ang problema mo? Ay, sir, wala ako. Wala kayong problema. Itong pasahero niyo. Malaki, Galing. Kaya, pag sumakay kayo, mag-seatbelt na kayo. Sumunod tayo sa batas. Kita nyo dito kay Second Kings, di ba? Yung oras na ba? Grabe naman yung ubo na to. 3 weeks na to. Gagaling na sana to. Pagpunta namin doon sa pumutok yung kanlaon. Nako, patay na. Dumagdag pa. Nung last month pala, yung nangyari sa akin dyan sa CR, pa-mild stroke na pala yun. Bihira, Sabi sa akin, sir, sa result ng nyo, mild stroke kayo, ayos yun Hindi ko naramdaman Kung nandoon ako sa Makati Med, sabi ng doktor, buhay ka pa.
So, bakit ho? Yung mga ganitong resulta, patay na to eh. Hindi nga. Oo nga eh. Ikaw lang ang buhay. Ano ba trabaho mo? Pastor po ako doon. Kung hindi ka ng pastor, pinaglamayan ka na eh. Ayos, seryoso pa ng doktor na to eh. Sabi ko, ayan ang blessing doon. Sabi niya, siguro may plano pa Diyos sa'yo. Pacheck ka doon sa Makati Med. Pagdating sa Makati Med, extraction ng dugo ko. Pagdating lang pag-uwi namin, alas 5 ako kinunan alas 4. Pagdating namin dito, maya-maya, tumawag na yung nurse. Sir, Makati Med po ito. O ano nga nurse? Please, sir, within the day, ASAP, pumunta kayo sa doktor nyo. Bakit gaano ba seryoso yan? Seryoso po, sir. Bakit mamatay na ba ako? Hindi nga, sir, please lang. Grabe naman yung mga doktor. Sila natatakot sa akin eh. Hindi may katawan, hindi ano? Kasi ako, naniniwala ko, yung death, appointment mo yan. Appointed mo yan eh. Yung sakit, wala yan. Si Padero, nandyan yung mga nanay. Kaya salamat ka sa mga nanay, nandyan kayo eh. Kung walang activities dito, patay yan. Umuwi na sa langit yan. O dahil na mayroong gawain dito, buhay pang si tatay, di ba? O, sipin mo yan. Mapantayan na niyang tatay niya. Sa kalahating taon na lang, pantayan niya tatay niya eh. Mahaba pala buhay natin, Pader ah. Baka ikaw lang. Ay siya. Pero minsan, hindi ako nangarap ng Sa bagay, Diyos na nakakaalam eh. So ito, tingnan nyo ha, Matthew, 2 Kings chapter 6. Anong sabi dyan? Mula verse verse 15. Oh, tingnan ha. Verse 15. Ang nangyari kaya dito, mayroong gera. Kwentuhan ko kayo ng konti ha, background para makuha nyo. Yung hari ng Syria ba, lulusob doon sa Samaria. Kaso lang, tuwing lulusob siya, may propeta doon eh, si Elias eh. Sasabihin ka kay Elias, mahal hari, huwag kang dumaan dyan, nandun yung kalaban mo. Nakaiwas. O mahal hari, nagplano na naman yung Syria. Huwag kang dadaan dyan, lulusobin ka. Iiwas na naman. Kaya yung hari ng Syria, na nadismaya. Kaya sa verse number, verse 11. 2 Kings chapter 6 verse 11. Therefore, the heart of the king of Syria was so troubled for this. And he called his servants and said unto them, will you not show me which of us is for the king of Israel? Meron ba dito, mga general ko, mga sundalo ko, meron ba dito, sa halip na kampi ko kayo, doon kayo? Galing talaga ng spy ng Israel. Noon pa, unang ginamit ng Diyos na spy, propeta, lingkod ng Diyos. Ngayon, magaling sila sa mga drone, CCTV, di ba? Magaling sila sa technology. Noon, propeta lang. And one of the servants said, none, my lord, O king, but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bed chamber. Habang nandoon ka sa higaan mo, nagkukumpuni ka ng mga gagawin mo. Pinaplano mo pa lang yan. Anong nangyari dito? Alam na yan ng propeta. O, parang may CCTV yung propeta, no? Ganun katindi. Kaya yung plinaano mo, alam ng propeta yon, kwinikwento na. Kaya wala ka. Kaya sabi ng hari, and he said, verse 13, go and spy where he is, that I may send and preach him. And it was told him, saying, behold, he is in Dothan. Therefore send he there horses and chariots and great hosts, and they came by night and compassed the city about. Isipin mo, propeta lang, pinadalahan ng mga mandirigma.
Sipin mo yan. Noon pa man, hinuhuli na yung pastor. Ikita nyo kay Kibuloy. Pastor lang yung mag-isa. Pero yung yung humuli, grabe kadami. 300 ang mga pulis. Isang pastor lang yun. Mahirap na mahulihin ng pastor ngayon. Sipin mo yan. Oh. Tapos yung budget nila na naubos para paghuli kayo kay Kibuloy. Milyon-milyon. Sipin niyo yan. Sa bagay, kanyang kwento yan. Verse number Verse 15. And when the servant of the man of God was risen early, and gone forth, and behold, the host compassed the city with horses and chariots, and the servant said unto him, Alas, my master, how shall be? Kita mo, propeta Elias, kita mo yun, napalibutan tayo. Nakalagay dyan sa verse number 16. Ang sabi dyan, and he answered, Fear not. Kasi nga, nakalagay dyan, behold, the host compassed the city with horses and chariots. Verse 16, and he said, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Sabi ni Elias, yung kasampi natin mas marami kaysa nakikita mo. Sabi nung katulong, si Gehazi ito eh. Wala na eh, wala na akong Sino ba kakampi natin? Dalawa lang tayo rito. Sipin mo yan. He was blinded. Spiritual blindness. He cannot see the power of God. Ang nakikita lang niya, yung kanyang pastor, yung kanyang propeta. Dalawa lang sila. Hindi, ang nakita niya, yung kalaban. Many times of our lives, ang nakita natin, yung problema. Ang nakita natin, yung suliranin. Ang nakita natin, kakayahan natin. Hindi natin nakikita yung pwedeng gawin ng Diyos. Kaya nangyari dyan, verse number 17, and Elisha prayed. Isipin niyo, kapatid, ang solution pala in order for our spiritual eyes to be open, you pray. Nung manalangin po si Elijah, anong sabi dyan? And said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountains was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Kita mo yan? Nabuksan. So there are many things in our lives when we pray, we cannot see the witnesses around us. We cannot see the angelic host around us. What we see, kita nyo. Kayo ba nakakita kayo ng multo? Nakakita kayo ng spirito? Hindi. Hindi nga natin makikita yung anino natin unless lumingon tayo. Sa buong mundo, kabayo lang ang takot sa anino. Magtatalon yan pag nakita niyo yung anino. Yung elepante naman, hindi anino ang kinakatakutan yan. Napakalaking hayop yung elepante. Anong kinakatakutan? Daga. Sipin mo yan. Daga ang kinakatakutan. At karamihan sa inyo, ang kinatakutan nyo, ipis. May maliit pa nga dyan, pastor surot. Grabe na yun. Di ba? Hindi mo magsurot pala. Nakatakutan Sobrang liit na nun. Kita nyo, kapatid, nabuksan. So, nang manalangin si Elisha, nabuksan yung mata ng kanyang kasama. The eyes is being open. Nakita niya ngayon yung kakampi nila.
Nakita niya ngayon na sila pala ay maraming kakampi. Sipin mo yan. So, the moment we pray, our spiritual eyes will be open. Anong prayer ni Elisha dito? Na mabuksan yung mata ng kanyang kasama. Verse 18, and when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, smite these people, I pray thee, with blindness. Isipin mo yung mga sundalo ng Samaria, ano sabi ni Elisha? Bulagan niyo po sila, Panginoon. Hindi sinabi ni Elisha, patayin niyo sila, Panginoon. Kidlatan niyo sila, Panginoon. Blindness. So yung mga tao, blindness. Yung kanyang kasama, to see. Open eyes. Di ba? Anong nangyari dyan? And the Lord smote them with blindness, according to the word of Elisha. And Elisha said unto them, this is not the way, neither is this the city. Follow me, and I will bring you to the man whom you seek. But he led them to Samaria. And it came to pass, when they were in Samaria, that Elisha said, Lord, open the eyes of these men, that they may see. And the Lord opened their eyes, and they saw, and behold, they were in the midst of Samaria. Isipin nyo, ang prayer noon ng mga tao, hindi pagkain. Hindi trabaho. Tayo, ang prayer natin ngayon, kaiba eh. Yung naunang propeta, si Elijah, ang prayer noon, Panginoon, Diyos, walang ulan sa loob ng 3 taon. Sipin mo yan. Kaiba yung mga prayer nila noon, tinutugon ng Diyos na walang ulan. Oh. Dito sa Pilipinas, maraming ulan, maraming bagyo. Ano pag-pray natin? Alam nga naman mag-pray kayo, Lord, dagdagan niyo po pa yung ulan. Yung ulan nga dito sa ating pumapasok na dito, idadagdagan niyo pa. Ano ba yan? Dapat sakto-sakto lang. O, di ba? O, kita mo yung mga taga-ibang bansa. Sabi yun? Saudi ba yun? Nag-yelo sila doon, di ba? Mula ng yelo. Nag-snow sila eh. Paano? Yung mga tao doon, sobra namang init nito. Ayun, naglagyan sila ng snow. Nung magkaroon ng snow, ang sobra naman ng lamig. Ano ba talaga gusto ng tao? Yung maintindihan eh. Oh. Doon sa Masbate, sabi nila, wala na ba ibang kulay yung sky? Puro na lang lagi blue. O nagkaroon ng multicolor. O, di ba? Ano sabi nila? Katapusan na ng mundo. Dami sinasabi. O. Sabi ng mga kaibigan ko ng mga pastor, next year, January, magtapos na raw mundo eh. Tinapos na nila eh. Bahala kayo dyan. Gusto nyo tapusin ng mundo. Sa akin, di pa eh. Sabi nila, magkagagira na raw. Ano, pakialam nyo, magira dyan. Ang mahalaga, naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Tuloy lang. Hindi natin problemahin yun. Ano ba? And the king, verse 21, and the king of Israel said unto Elisha, when he saw them, my father, shall I smite them? Shall I smite them? Papatayin ko na ba yung mga taong ito? Anong sabi ni Elisha? Thou shalt not smite them. Wouldest thou smite those whom thou hast taken captive with a sword and with a bow? Set bread and water before them, that they may eat and drink and go to their master. So he prepared great provision for them, and when they had eaten and drunk, he sent them away. And they went to their master. So the bands of Syria came no more into the land of Israel. Ito mga kapatid, pag may mga kaaway tayo, huwag nating awayin. Kayo, may mga kaaway kayo. Pag may kaaway kayo, yung sabi na Biblia, pakainin niyo. Kainin niyo. Kaaway niyo eh. Nakalagay sa Biblia, love your enemies. So pag may kaaway ka, mahalin mo. Ipag-pray mo, kaya sinakyan mo. Oh, yung magkaaway tayo, let's be biblical, kaya nilibre kita eh. Kaaway tayo eh. Oh, sorry na to, milk tea. Yung magkaaway tayo, nga. Mapait yung ating relasyon, kaya daanin natin sa sarap ng tamis ng ng pag-iinuman natin. Di ba? Let's be biblical. Kaya yung blessing ng Panginoon hadlang sa buhay natin,
Kasi hindi natin na-apply yung salita ng Diyos eh. Pag may kaaway tayo, pag-pray natin, mahalin natin, pakainin natin, painumin natin. Tinaturo ng Diyos eh. Okay? So yun po yan ang batid. Kaya dito makita natin, the moment we pray, our spiritual eyes will be open. Ikwento ko na lang ha. Di ba yung Luke 23, ito yung nangyari. Yung Panginoong Kristo na buhay muli. John chapter 20, ganun din. Sabi ngayon ni Mary Magdalene, nakita niya yung anghel. Hindi niya kilala anghel yun. Because her eyes is blinded. Paglabas niya, nakita niya ang Panginoon. Anong tingin niya sa Panginoon? Akala niya gardener. Nakuha niyo? Akala niya gardener. Di ko na babasahin para tatapos na tayo. Akala niya gardener. Because her eyes are closed. Hindi niya nakilala eh. Sabi niya, saan niyo po ba nilipat yung bangkay ng Panginoon namin? Nawala doon eh. At bakit may tao na doon na nakaputi? So innocent siya eh. Nakuha niyo ba? So, mayroon mga opportunity, may mga pagkataon sa buhay natin, we are spiritually blinded. Bakit? Wala kang relasyon sa Diyos. Hindi mo nakakausap ang Diyos. Yung Luke 23, yung naglalakad na yung disipulo, dalawa, road to Emmaus, nagkukwentuhan sila, sumabay yung Panginoon. Sabi ng mga dalawa, parang bago ka lang yata dito, isang hero ka lang. Di ba? Namatay yung Panginoon namin. Sabi ng mga ni Maria, nawala na siya. Pumunta yung mga disipulo, nakita nga nila, bakante na. Nawala eh. Nasaan na ba yung Panginoon? Habang naglalakad sila, bina-bina. Sabi ng dalawa, dito ka na sa amin. Kasi gabi na eh. Nung sila po'y maghahaponan, kumuha ang Panginoon tinapay, pinag-pray niya. Ano nangyari? Nabuksan yung kanilang. Tingnan natin. Luke, doon tayo tapos. Luke chapter 23. As we close. Luke 23. Oh. ba? 24. Oh, 24. Isipin nyo yung 24. Ang Panginoon nagkwento pa. Verse number 24. And a certain of them which were with us went to the sepulchre, found it even so, and the woman had said, but him we saw not. 25, sabi ng Panginoon, and he said unto them, O fools, isipin nyo, ano sa Tagalog yung false? Mga mangmang kayo. Isipin nyo, ang Panginoon mismo, sasabihan ka, mangmang ka. Ano ba? And is slow of heart to believe that the prophets had spoken, that ought not Christ to have suffered these things. In-expound ng Panginoon yan, hanggat malapit na sila sa village, di ba? Pagkatapos niyan, pagdating sa verse number Verse 29, but they constrained him, saying, abide with us, for it is toward the evening, and the day is far spent, and he went to tarry with them. And it came to pass, and he sat at meat with them. He took bread, blessed, brake, and gave it to them. And their eyes were what? Open. Saka lang nabuksan yung kanilang pangunawa, yung kanilang mga mata. Many times, we are blinded, mga batid. Sarado yung isip natin, yung ating pong mata, sarili, sarado yan dahil busy tayo sa pagtatrabaho, busy tayo paano kumita ng pera, busy tayo sa mga goals ng buhay natin, busy tayo dahil malakas pa tayo. We try to achieve things to prove who we are. Pero mga batid, ang bottom line, there are things that we cannot provide for us. Ang tawag noon, God will provide. And let's be honest. That day,
Sabi ko sa inyo, kaya ko mag-back tumbling ng ganyan, siyam eh. Tuloy-tuloy eh. Ngayon, hindi ko na kaya. Mag-push up nga, hindi ko na kaya eh. Isipin nyo yan. Subukan yung aakyat ako ng hagdanan. Pagdating sa taas, gumaganoon ako eh. O, di ba? Hindi po pwede. Lagi ako may pampap dyan. Dahil mawawalan ako ng hininga. O. Isipin nyo, habulin ko yung hininga ko. Kasama ko sa Pastor John, nasa Cubao kami. Isipin nyo yan. Isang hakbang sa LRT, gano'n. Tulak mo pa si John. Sisipin nyo yan. Sabi ko, malapit-lapit na ako sa kamatayan. Oh. You will not understand that until meron ka na gano'n. Okay? So, gano'n lang. Nabuksan. Kaya mga kapatid, prayer will open our spiritual eyes. Dahil nakikita natin yung picture ng Panginoon natin, makikita natin yung pangangailangan natin, makikita natin na gano'n lang pala tayo. We are nothing. Yung ibon, pagbuhay pa, kinakain niya yung mga langgam. But time will come, yung langgam naman kakain sa kanya. Tayo, hinahanap natin yung mga maliliit na bagay just to acquire things. Pero pagdating ng araw, it's nothing. Kaya dapat, mahalaga mag-pray tayo sa mga gawin natin. Diba? Ganito, meron tayong mga, hindi naman tayo maubusan ng pangangailangan. Financial needs para sa anniversary natin. Good weather. Diba? Yan. Mga pastors natin na darating dito, wala pa tayong pera. We pray for that. Never ako na-stress, mga ganon. Magtiwala tayo sa Diyos. Concern ko lang, saan ba ito, papatirahin natin. Wala tayong tirahan dito. So, we pray pa rin tayo that one day, God will give us a good facilities. Okay? Ano po yan? Yeah. Gagamitin ng Diyos mga membro, mga kapatiran. Kaya mga kapatid, prayer, lagi niyong isipin na pag nag-pray tayo, something miracle will happen in our lives. Our eyes will be open. Tumayo po tayo pumunalangin. Thank you, Father, for your reminders to us. Bless your people. Sometimes our eyes are closed because of money, work. Hindi masamang magkapera. Hindi masamang magtrabaho. Sa mundo tayo eh. We want to prove and buy things. Tao tayo. We want to drink something that is good to our taste. Eat something that is good to our taste. Drive something that is comfortable. Matulog ng komportabling mga kama. But never forget na yung kakayahan natin is limitado lang. There is God up there who will guide us and protect us and provide our needs. I'll encourage you, mga kapatid, to pray and tell God to increase your prayer that your eyes, spiritual eyes, may be open. So if you are reminded by God's word, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord prayer right now. Thank you, Father, for your words, for reminding us. As we part ways, ingatan niyo po kami, mga kapatid po namin na nanghihina pala kasi may karamdaman pagalingin. Ilayin niyo po kami sa kapamanan at disgrasya. Makita niyo po ang bagay sa amin na tapat, patuloy ng lingkod sa inyo
hanggang sa kalawang pagbabalik. Provide our needs, O Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all. Tawagin natin, Brother Jesse, to pray for our offerings.